Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Alam nyo ba na noong ika-9 ng Setyembre 2025, naganap ang isang makasaysayang ehersisyo sa kanluran ng San Antonio, Zambales. Dito, ipinakita ng Philippine Navy ang makabagong kakayahan nila sa isang live-fire unilateral missile exercise na nagsilbing malaking hakbang sa pagpapalakas ng ating maritime defense. Dito makikita ang Acero-class fast attack craft na BRP Tomas Campo, PG-908, at isang AW-159 Wildcat helicopter. Ang mga ito ay kapwa parehong aktibong unit ng Philippine Navy. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naipakita ang airborne launch ng Spike and Loss missile gamit ang AW-159 habang nasa serbisyo ito. Kasama rin sa ehersisyo ang iba pang barko at unit ng Navy at Coast Guard, kabilang ang BRP Miguel Malvar, at ang Acero-class na BRP Albert Magini at BRP Lawrence Narag, na dalawang multi-purpose attack crafts. Isang Iscan Eagle unmanned aerial vehicle, at ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard, na nagbigay ng suporta at sumubaybay sa pagkakasunod-sunod ng paglulunsad at epekto. Ano nga ba ang Spike and Loss? Gawa ito ng Rafael Advanced Defense Systems ng Israel at tinatawag na Fire and Forget missile. Ibig sabihin, kapag na-launch na, hindi na kailangang i-guide ng operator dahil may sariling paraan ito ng pag-track at pag-abot sa target. Kapag inilunsad mula sa lupa o dagat, inaabot nito ang humigit kumulang 32 kilometro. Kapag inilunsad mula sa himpapawid ay mas lalong lumalawak ang kanyang abot. Orihinal naman itong idinisenyo bilang anti-tank weapon, kaya maliit ang warhead kumpara sa malalaking anti-ship missiles. Pero ang kombinasyon ng range at precision nito ang dahilan kung bakit ito napakahalaga, lalo na para sa mga maliit at mabilis na sasakyang pandagat. Bakit mahalaga ang airborne launch na ito? Una, ipinapakita nito na ang AW-159 ay hindi lamang para sa paghahanap at pagdetect ng banta o para sa transportasyon, kaya rin itong magdala at maglunsad ng mga modernong missile ng may katumpakan. Ikalawa, ang ganitong capability ay nagpapalawak ng tactical options ng Navy. Hindi lang barko ang pwedeng maglunsad ng Spike and Loss, kundi pati mga helicopter. Nangangahulugang mas mabilis at mas flexible ang pag-atake o pag-neutralize ng target mula sa iba't ibang vectors. Sa mismong ehersisyo, parehong tumama ng eksakto ang BRP Tomas Campo at ang AW-159 sa kanilang itinakdang mga target. Ibig sabihin nito, ang system integration, targeting data, at coordination sa pagitan ng crew at sensor platforms ay gumana ng maayos. Mahalaga ito sapagkat sa totoong laban, hindi sapat na may missile lang, kailangang tama ang koordinasyon upang hindi masayang ang warhead sa maling bahagi ng target. Ngayon, pag-usapan natin ang praktikal na gamit ng Spike and Loss sa naval context. Dahil maliit ang explosive yield nito, hindi ito ideal para magpalubog ng malaking warship. Pero napaka-epektibo nito sa pag-target ng mga critical na istruktura ng barko, tulad ng radar arrays, communication antennas, at mga external sensors. Kapag napinsala o nadisable ang mga ito, nawawalan ng mata at tainga ang kalabang barko, at dahil dito hindi na nila mauunawaan ng mabuti ang kanilang kapaligiran o pagkasira ng komunikasyon nito. Sa madaling salita, ang Spike and Loss ay may kakayahang bulagin o pahinain ang kakayahan ng kalaban, kahit hindi ito tuluyang nawasak ang buong sasakyang pandagat.
Ang isa pang advantage ay ang pagiging modularity nito. Ang Spike and Loss ay idinisenyo para madaling integrate sa iba't ibang platform, land-based launchers, surface vessels, at aircraft. Sa kaso ng Acero class, kayang magdala ng hanggang 8 missile canisters sa kanilang multiple launching system, at pwede itong paputukin ng sabay-sabay o isa-isa depende sa taktika. Ibig sabihin, may opsyon ang commander, maglunsad ng maraming missile para siguruhin ang pagkalapit sa target, o magpalit-palit para i-conserve ang mga munisyon at tumugon sa nagbabagong sitwasyon. Mayroon ding mga demonstrations mula sa ibang footage na nagpapakita na maaaring ikabit ang Spike and Loss sa light tactical vehicles. Kung totoo ito, malaki ang posibilidad na gamitin din ito ng Philippine Marine Corps bilang bahagi ng kanilang mobile fire support, mas mabilis mag-deploy sa isla o baybayin, at mas mababa ang logistic footprint kumpara sa malalaking missile systems. Ngunit hindi perpekto ang lahat. May mga hamon at limitasyon. Una, supply chain. Dahil ang Spike ay galing sa Israel, naapektuhan ito kapag may geopolitical na tensyon o digmaan na maaaring magpabagal ng produksyon at pag-export. Noong huling mga buwan, may mga pangamba tungkol sa pagkuha ng dagdag na Spike missiles dahil sa nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng Israel at Hamas. Pangalawa, taktikal na limitasyon. Maliit ang warhead, kaya hindi ito pansalo sa kumpletong pagkawasak ng malaking barko. Pangatlo, kinakailangan ng mataas na antas ng training at integration para lubos na magamit ang system, tulad ng pagsasanay sa larangan ng intelligence, surveillance, pagkuha ng target acquisition, at pati na rin ang command coordination. Sa pagtatapos, ang live fire exercise noong Setyembre 9 ay hindi lamang simpleng pagpapaputok ng missile. Ito ay isang pagsasanay na nagpatunay ng integrasyon ng modernong kagamitan, training ng tauhan, at pagbuo ng taktikal na kakayahan. Ang airborne launch ng Spike and Loss gamit ang AW-159 ay simbolo ng pag-usbong ng kapasidad ng Philippine Navy, maliit sa panlabas na tunog ngunit malaking hakbang para sa pambansang seguridad.